May mga produkto noon na madalas nating makita sa mga tindahan, mga produkto na hindi lamang basta ibinebenta, kundi naging kasama natin sa pagkabata, kasama sa oras ng merienda at naging baon pagpasok sa eskwela. Ngunit ngayon, karamihan sa mga produktong ito ay wala na at tanging sa larawan na lamang makikita. Kaya sa video na to ating balikan ang mga sinaunang produkto na hindi mo na inabutan. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Presto Fanwich. Ang Presto Fanwich ay ginawa ng Consolidated Food Corporation o mas kilala noon bilang CFC. Ito ang kumpanyang itinatag ni John Gokongwei Jr. na kalaunan ay naging bahagi ng Universal Robina Corporation o URC. Noon ay hindi lamang basta brand ang Presto dahil isa itong malaking parte sa industriya ng ice cream. Maging sa PBA ay tanyag ang kanilang team na Presto Ice Cream Kings na nagbigay ng kilig sa marami noong 1980s hanggang early 90s. Bagamat walang tiyak na taon kung kailan ito inilunsad, ang Presto Fanwich ay narating ang tagumpay mula 1980s hanggang 90s. Ang Fanwich ay kakaiba rin naman talaga dahil hindi ito ordinaryong popsicle, hindi rin ito basta tsokolate. Dahil isa itong ice cream sandwich na may makapal na ice cream na nakalagay sa pagitan ng dalawang chocolate cookies. At dalawa ang pinakakilalang lasa nito, ang vanilla at ang chocolate. Subalit higit sa mga flavor o lasa nito, ang Fanwich ay nakilala sa mismong karanasan sa pagkain nito. Dahil madalas dumikit sa daliri ang cookies at mabilis matunaw ang ice cream kaya't kung bibili ka nito, ay dapat handa kang kainin ito agad bago pa man tuluyang bumigay ang cookies sa lambot. Ngunit sa kabila ng kasikatan, ay unti-unting naglaho ang Presto Fanwich pagsapit ng huling mga bahagi ng 90s at unang bahagi ng 2000s. Nagsimulang humina ang market ng Presto sa ice cream dahil na rin sa matinding kompetisyon laban sa Magnolia, Nestle at Selecta. Noong 1992 ay binuwag na rin ang Presto Ice Cream Kings sa PBA na tila ba isa na namang senyales ng pagbabago sa direksyon na tatahakin ng kumpanya. At kalaunan ay huminto na nga ang CFC o URC sa negosyo nitong mga frozen treats at mas nag-focus na lamang sa mga produkto nitong hindi na kailangang i-freeze. Sa ngayon ay aktibo pa rin naman ang pangalang Presto sa pamamagitan ng mga Presto Creams Cookies. Subalit iba na ang produkto, iba na ang itsura, iba na ang panahon at higit sa lahat ay iba na rin ang alaala. Sunod ay ang Surge Chocolate. Nagsimula ang lahat noong 1954 nang itinatag ni Antonio Gokyoulai ang kumpanya. Pinangalanan niya itong Surge na mula sa pangalan ng kanyang anak na si Sergio, kaya bilang isang negosyante ay may pride talagang bitbit lalo na kung nakapangalan ito sa iyong anak. Agad itong sumikat hindi lamang dahil sa mas mura ito kung ikukumpara sa mga imported na brands, kundi dahil ginawa mismo ang tsokolate upang kayanin ang temperatura dito sa Pilipinas. Habang ang mga imported na mga tsokolate ay mabilis matunaw, ang Surge ay mas matibay sa init. Ito ang dahilan kaya naging paborito itong paninda sa mga tindahan. Sa mga panahong ito ay talaga nga namang Surge ang kinikilala bilang modernong lokal na chocolate maker. Pagsapit ng 1990s matapos manirahan sa Amerika, ang anak ng may-ari na si Sergio ay bumalik ng Pilipinas upang asikasuhin ang kumpanya. Sa ilalim niya ay tuluyan na nga nitong ginawang mas moderno ang Surge. Naging mas maayos ang pagkakabalot ng mga tsokolate, mas agresibong marketing campaign, mas pinalawak na mga produkto at mas naging masigla ang mga pabrika nito. Bukod pa rito ay nagsimula na rin silang mag-export ng mga produkto sa iba pang mga bansa sa Asia. Subalit kahit na gaano pa kalakas ang isang brand minsan, ay may mga pangyayari pa rin talaga na hindi inaasahan. Dahil noong 1997 ay nagkaroon ng Asian Financial Crisis. Maraming kumpanya ang tinamaan at kasama na nga rito ang Surge. Malaki ang naging problema nila dahil ang mga utang nila ay nakabase sa dolyar. Nang bumagsak ang halaga ng piso, kasabay nito ay ang biglaang paglobo ng kanilang mga utang na dumating na nga sa puntong mahirap na itong mabayaran. Pagsapit ng 2001 ay formal na silang nagsara at nag-file ng bankruptcy. Ilang buwan lamang matapos ang pangyayaring ito ay pumanaw si Sergio Gokyoulai sa edad na 53 dahil sa atake sa puso. Noong 2019 ay may kumalat na mga balita na muling bubuhayin ang Surge, subalit magpahanggang sa ngayon ay wala pa ring Surge Chocolate sa merkado. Para sa maraming Pilipino, isa ang Surge sa mga produkto na talaga namang tumatak sa puso ng marami. Kapag nakakita ka ng lumang balot nito ay may halong tuwa at lungkot. Tuwa dahil marami itong naiambag na alaala at lungkot dahil hindi na natin alam kung babalik pa ba talaga. Ikatlo ay ang Sunny Orange. Lumabas ito noong 1970s at may iba namang nagsasabi na 1960s. Pero ano nga ba talaga ang Sunny Orange? Hindi ito yung Sunny D na madalas mong makita online sa ngayon. Iba ang Sunny D dahil imported ito. Ang Sunny Orange natin dito sa Pilipinas ay lokal, malapot at sobrang tamis na orange concentrate. Isa ito sa mga pambansang juice noon dahil sa isang bote lamang nito ay makakagawa ka na ng napakaraming juice at dahil na nga sa pagiging matipid nito ay laging bida ito noon sa mga handaan. At syempre hindi rin mawawala sa tabi nito noon ang malaking repolyo na tadtad ng hotdog na nasa stick. Hindi ko alam kung bakit pero ito talaga ang madalas na magkatabi sa lamesa kapag may handaan noong mga panahong iyon. Subalit sa dulo ng 90s at pagpasok ng 2000s ay unti-unti
unti-unti na itong nawala sa merkado. Nawala ng tahimik at walang malaking anunsyo. Kung ano man ang eksaktong nangyari ay walang nakakaalam. Subalit may dalawang bersyon ng kwento tungkol dito. Una ay ang pagdating ng mga powdered juice drink tulad ng Tang at 8 o'clock na mas madaling dalhin, mas madaling ihalo at mas agresibo ang marketing, at dahil dito ay biglang nagbago ang merkado at unti-unti nang tinalo ang mga lumang concentrated juice na nasa bote. Pangalawa ay may mga kwentong lumalabas sa mga forum tungkol sa internal issues ng pamilya na may-ari ng brand. Sinasabing walang gustong magpatuloy ng negosyo kaya dahan-dahan na lamang itong naglaho. Kung ano man ang konkretong dahilan ay ang mga may-ari na lamang nito ang nakakaalam. Subalit isa lamang ang sigurado, naglaho man ang mga bote ng Sunny Orange sa mga palengke, supermarket at iba pang mga tindahan ay kailanmay hindi maglalaho ang mga alaala nito. Pang-apat, Seasons Ice Drop. Kapag ang usapan ay ang sinaunang mga produkto dito sa Pilipinas, lalo na sa Maynila, ay hindi maaaring hindi mabanggit ang Seasons Ice Drop. Dahil para sa marami, lalo na yung mga lumaki noong 1950s hanggang 80s, ay isang simpleng ice drop ito, subalit puno ng alaala. At ganito ang kwento nito. Ang Seasons Ice Drop ay hindi produkto ng isang malaking kumpanya. Negosyo ito na nagsimula sa pamilya Season. Ang nagtatag ay si Ginang Maria Miranda Season kasama ang kanyang bunsong anak na si Augusto Season. Matatagpuan ito sa Sampaloc sa Maynila mula 1950s hanggang 1980s. Noong kasikatan ng Seasons ay maganda ang pwesto nito sa merkado dahil hindi ito kasing mura ng dirty ice cream, pero hindi rin naman kasing mahal ng mga kilalang brand gaya ng Magnolia. Sakto lang ang presyo nito na kayang bilhin ng mga estudyante at empleyado. Ang lasa ng mga ice drop ng Season ay simple pero masarap at gawa sa totoong mga sangkap gaya ng munggo na kanilang itinuturing na bestseller. Nanatiling matatag ang Seasons noong 1960s at 1970s. Subalit pagdating ng 80s ay medyo nagbago ang takbo ng panahon dahil pagsapit ng huling bahagi ng 1980s hanggang sa mga unang bahagi ng 90s ay tuluyan na ngang nagsara ang pabrika nito. Walang opisyal na pahayag kung bakit, pero kadalasang binabanggit na malakas ang naging pagpasok ng malalaking ice cream companies. Mas mura ang mga popsicle ng mga ito, mas agresibo ang marketing, at bukod pa dito ay nagtaasan din ang presyo ng totoong mga sangkap. Kaya nahirapan ang Seasons na ipagpatuloy ang estilo nitong murang produkto na may mataas na kalidad. Sa ngayon ay nananatili pa rin ang Seasons sa alaala ng marami. Madalas pa nga itong mabanggit sa mga nostalgia groups dahil para sa karamihan, hindi man ito nagbalik ay mananatili naman ito sa ating mga puso dahil ang ice drop ng Seasons ay ang isa sa mga simbolo sa masasayang alaala ng ating pagkabata. Ikalima ay ang Magnolia Choco Vim. Kung lumaki ka noong 1960s hanggang 70s, ay malamang sa malamang na may espesyal na pwesto sa alaala mo itong Magnolia Choco Vim dahil para sa maraming Pilipino ay hindi lamang ito basta inuming tsokolate, kundi isa itong bahagi ng pagkabata, at ganito na nga nagsimula ang kwento ng Choco Vim. Noong 1957 ay inilunsad ng Magnolia Dairy Products na bahagi ng San Miguel Corporation ang Choco Vim. Ito ang itinuturing na inuming tsokolate sa panahong iyon na talaga nga namang malasa, creamy at may kakaibang tamis. Bukod sa pagiging masarap ay masustansya din ito para sa mga bata. Kaya makikita ito noon sa mga kantina, tindahan at halos sa lahat ng pamilihan ng mga panahong iyon. Ang isa rin sa pinakahinahanap sa Choco Vim ay hindi lamang ang lasa kundi pati na rin ang salamin na bote nito. Ang bote na kadalasan ay may namumuong tsokolate sa ilalim dahil nga sa gawa ito sa purong gatas at tsokolate. Para sa mga bata noon ay isang ritual ang malakas na pag-alog ng bote nito bago pa man buksan ang takip. Subalit pagsapit sa kalagitnaan ng 1970s ay nagdesisyon ang San Miguel na unti-unti nang i-phase out ang pangalang Choco Vim upang palitan ito ng Magnolia Chocolate. Marami ang nagsasabing ginawa ito upang mas maging sentro ulit ang brand na Magnolia. Sa kadahilanan na sa sobrang kasikatan ng Choco Vim ay halos mas kilala pa ito kumpara sa mismong brand ng kumpanya. Kasabay nito ay binago rin ang lagayan nito mula sa mabigat na boteng salamin ay inilipat ito sa mga karton at Tetra Paks upang mas praktikal at mas madaling bitbitin. Hanggang sa ngayon ay maraming naniniwala na mas masarap ang orihinal na Choco Vim kaysa sa Chocolite na meron tayo sa ngayon. At para naman sa mga nakatikim ng Magnolia Choco Vim ay simple lang ang alaala nito. Isang malamig na bote na may tsokolate at binabati kita dahil isa ka rin sa mga nakaranas noong panahong hindi pa uso ang Tetra Pak. Mga panahong sapat na ang isang bote ng Choco Vim para makumpleto ang araw mo bilang isang bata. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po.